Unclean, unclean. Unclean, unclean. Unclean, unclean. Familiar po ba sa senaryo po na yun? Anyone po? Yes po. Ito po ay isang senaryo na ang isang taong may leprosy ay sumisigaw ng unclean at naglalagay ng mga bells sa katawan para ma-alert yung mga tao sa paligid. And meron pong case sa Bible in our main text for tonight. If you can read with me in Mark chapter 1, verses 40 to 42. And there came, I'll be reading in King James Version po mga kapatid. And there came a leper to him, beseeching him, and kneeling down to him, and saying unto him, If thou wilt, thou canst make me clean. And Jesus, moved with compassion, put forth his hand and touched him, and said unto him, I will, be thou clean. And as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed from him, and he was cleansed. And let's pray. Father God, salamat Panginoon sa gabi na ito, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli mo kami pinagsama-sama. And I pray, Lord God, that you open my mouth right now. As I speak your word, Lord, and your word alone, ikaw po ang manguna sa iyong lingkod, sapagkat wala po siyang magagawa kung wala ka. Pray for Holy Spirit, Lord God, to speak to us right now, to edify us tonight. In Jesus' name we pray. Amen, amen. So throughout the history, mga kapatid, ang leprosy po ay tila baga naging stigma na talagang iniiwasan. Kasi totoo naman po, wala naman pong masama sa pag-iwas sa taong may sakit, lalo na kapag nakakahawa. Tama po ba? Sino pong nakaranas dito na ma-COVID? Ayan, ma-isolate or ma-quarantine. So dito po sa case ng mga may leper or taong may leprosy, they had been outcast sa society because of sa situation dahil nga po nakakahawa. And nung sabi po natin kanina na nilalagyan sila ng mga bell or patunog or sumisigaw sila ng unclean para marinig ng mga tao na merong may leper sa paligid nila. And sabi nga po natin, hindi naman po ito masama na iwasan. Dahil sabi din po ng Leviticus 13, Levitical law din po, kaya bakit sumisigaw sila ng unclean? Dahil inuutos din sa Mosaic law. Pero mga kapatid, sa ating case ngayon, in the New Testament, meron pong dalawang account na nagpagaling ang Panginoong Jesus ng may leprosy. So, ito po yung isang account, tapos ano po yung isa, if matatandaan ninyo. Jesus healing a leper or lepers. Ano po yung isa? Ano? Alam mga guys, in Luke 17, yung 10 lepers. Yung 10, pinagaling ni Lord, yung isa lang yung bumalik. Tatandaan niyo po. Isa lang po yung pasalamat. Pero in this case, sa Luke 17 kasi mga kapatid, di ba, ang Panginoong Jesus, nagpapagaling siya ng mga may sakit, pero sa iba't ibang kaparaanan. Yung iba, nilalagyan ng putik sa mata, di ba? Tapos yung iba, pinoproclaim lang niya, bumalik ka sa tahanan mo, pagbalik mo, magaling na yung anak mo. Mga ganong klaseng pagkakataon. In Luke 17, sabi niya sa mga lepers, isa 10 lepers, go and show yourselves to the priest. Inutusan lang niya and then immediately gumaling. But there is something special about dito po sa ating main text. In this account, meron din po sa Luke chapter 5, Matthew 8, and Mark 1. But in this version, mga kapatid, nung lumapit po yung leper sa Panginoong Jesus, ano pong pinagkaiba?
hinawakan niya po ito. Big deal po ba? Big deal ba ang papagalingin mo yung tao, tapos hahawakan mo siya? Big deal po, lalong-lalo na sa Panginoong Hesus sapagkat rabay siya. Ang leprosy po ay naituturing na unclean. So, pinagbabawal po sa Mosaic Law na ang isang rabay o anyone, any tao na pag lumapit or humawak sa unclean, siya din ay magiging unclean na. But the case, mga kapatid, Jesus, though human, hindi lang po siya tao. Do you believe Jesus is also God, the Son of God? Amen po ba? So the case, mga kapatid, when Jesus touched this man na unclean, hindi po siya naging unclean, but this man siya po yung naging malinis. Stating that Jesus is also God. Amen po. Hallelujah. Praise the Lord. And nung hinawakan ng Panginoong Hesus ang leper na ito, immediately, he was cleansed. And sabi po ng ating Pastor Rachel nung last Sunday, that Jesus has authority over sin and sickness. No, hindi siya nag-hesitate. Makikita natin yung compassion as the King James Version has stated. Jesus moved with compassion, put forth his hand and touched him. Imagine mo, let's iput po natin yung ating shoes dun sa leper, which is outcast. Na-outcast siya sa kanyang family, sa society, na kapag nakita pa lang siya, ay malayo pa lang, nilalayuan na. Malayo pa nga lang, nilalayuan na agad eh. Nakita po natin yung picture kanina, na ganun po ang nangyayari sa isang may leprosy. Na kapag yung kumalat na yung sakit sa kanyang katawan, nagkakarampol po yung kanilang mga hands na parang claw, to the point na pwede apuputulin na kapag hindi na po talaga gumagaling. Tapos yung kanilang mga mata nagsasag, bumababa po yung dito. Kung if you can see kanina po dun sa picture. Now church, if they are outcast, and if we will put ourselves to this person, to the person with leprosy, imagine natin na yung ating asawa na hindi tayo mahawakan, ating mga kaibigan, hindi tayo maakbayan, ating mga anak, hindi tayo mayakap. That's unimaginable, mga kapatid. Hindi ko po ma-imagine kung they are afflicted with this physical sickness, this physical na karamdaman. Pero iba yung tama emotionally sa kanilang puso na hindi na nila mahagkan, mahawakan yung mga taong minamahal nila. Pero once nung lumapit siya sa Panginoon, imagine natin, a touch from another person. Hindi po ba? Hindi lang siya gumaling physically, maging ang kanyang puso't isipan, ang kanyang spiritual na buhay ay naging clean din. Amen po ba? Now church, if we can reflect sa sinabi ng leper, if you can, sabi po, if you are willing, you can make me clean. And sa paglapit pa lang niya, alam niya 100% na kaya ng Panginoong Hesus. Kaya ng Panginoon. Walang doubt. Paglapit pa lang niya, lumuhod siya. And in Mark 40, ang ibang versions po, he worship by kneeling down, by beseeching to Him. He worshiped Jesus as if he knows that he is God. And he has 100% faith na, alam ko, kaya mo akong pagalingin. Papagalingin mo kaya ako? Papagalingin mo ba ako? Now, if we reflect, church, as we come to God in prayer tonight, may mga panahon na nagda-doubt pa tayo na, Lord, kaya mo kaya to? Kaya mo itong sitwasyon na parang
yung father ko parang wala nang, hindi na makausap, yung may mga may sakit, or yung mga nasa deathbed, ang tinatawag, di ba? Lord, kaya mo pa kayang pagalingin to? Lord, mga imposibleng bagay na naiisipin natin na hindi na kaya ng siyensa o ng tao, wala pong imposible sa Panginoon. And sabi ng Panginoong Jesus, if you believe, anything is possible if you believe. Now, church, hallelujah, praise the Lord. God is able and God is willing. And if we come to Him tonight, know that, alisin natin yung doubt, meron tayong faith, magkaroon tayo ng faith ng katulad ng tao na ito na paglapit sa Panginoon, alam niya na kaya siyang pagalingin ng Diyos, ng Panginoon. Hindi siya nag-doubt. Ang tanong lang niya, kalooban mo po ba na pagalingin ako? And ang sagot sa kanya ng Panginoon Jesus, I will, be thou clean. And this leprosy, mga kapatid, as I close tonight, pwede po itong mag-represent ng hopelessness and helplessness of man sa ating panahon ngayon. Na kung ang tao, ang pakiramdam nila, wala na silang pag-asa, itong leprosy can represent sin sa mga tao na tila baga wala nang kagalingan. Sobrang addicted na sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Leprosy can represent physical sickness na tila baga wala nang lunas o kagalingan. Ang tagal na, hindi pa rin gumagaling. This leprosy can represent our relationships, broken relationships, sufferings. And tonight, ilapit natin sa Panginoon. Alam natin na walang imposible sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na walang imposible sa Diyos? And God is able and willing, hallelujah, to meet our needs. God is able and willing to meet us personally. Sa paglapit natin sa Kanya, we know that if we draw to God, He will draw near to Him. He will draw near to us. Amen? And, can we stand, mga kapatid? And I ask everyone to close your eyes and lift up our hands to the Lord as we pray. If you can agree with me in prayer tonight. Father, we pray in the name of Jesus that faith arise sa bawat isa na naririto, sa mga nangangailangan po, Panginoon, ng physical needs, financial needs, emotional needs, spiritual needs, Panginoon. We pray in the name of Jesus for your healing touch right now. Sa mga taong naririto, Panginoon, in the name of Jesus. Sa mga taong aming ipagpipray, in the name of Jesus. Sa mga taong nakikinig, maging sa online, sino man na nakakaabot ng tinig na ito, in the name of Jesus, we pray for your healing touch right now. Let faith arise tonight, Panginoon, sa bawat isa. Gabayan mo po ang bawat mananalangin, Panginoon. Teach us how to pray and let the Holy Spirit, Panginoon, move in each and every one of us, Panginoon, Ama. Maging kalakasan namin ang aming bawat isa, ang panalangin ng bawat isa. Ito po ang amit samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.